Mimaropa Hour, ang inyong tagapagbigay informasyon hinggil sa mga kaganapan sa ating rehiyon sa Mimaropa. Kami ang tulay ng pamahalaan sa mamamayan hinggil sa mga programang kapaki-pakinabang, makikipag-ugnayan sa pamamagitan ng balita at impormasyon. Mimaropa Hour! Okay, that's right. Magandang umaga po sa ating mga tagapakinig at sana po'y nasa maayos po kayong kalalagayan sa mga sumandaling ito. Ngayon po'y araw ng Sabado. Makakapiling niyo po ang inyong kaibigan sa Himpapawid, Dennis Manso ng PIA Romblon dito po sa Cool FM 100.5. And of course, kasama po natin ngayong umaga ang ating magiging katalamitam sa Himpapawid. Sino pa nga ba? Si kasamang Gary. Magandang umaga, paring Gary. Magandang umaga kasamang Dennis. Sa ating mga tagapakinig, magandang umaga po sa inyong lahat. Sana ay nasa mabuti po kayong kalagayan ngayong umaga ito. Ayan, and of course, sa ating mga kababayang Romblomanon, tutok na dito po sa ating himpilan sa inyong programa. Ito ba'y para sa inyo? Ang programang naghahatid sa inyo ng napapanahon at tamang impormasyon. Programa po ng Philippine Information Agency na nasa ilalim po ng Presidential Communications Operations Office. Of course, tayo po'y kasama ng ating Pangulo, ng Pangulong Aquino sa lahat po ng kanyang mga magagandang programa at proyekto para po sa ating mga kababayan. So, paring Gary, kumusta? Ito, mabuti naman. Still pogi? Medyo. Akala ko, hindi din na lamang ka lang sa akin eh. Para namang hindi ka panipaniwala yung sinabi mo. Paligo. Sana pala, ikaw, kamusta? Ano ang latest sa iyo ngayon? Ito, nangingitim. Sobrang init. Galing sa Udyongan. Udyongan. Last week, kung matatandaan mo, magkakasama rin tayo. Oo nga. Dahil sa pagdating nga po ni Secretary Marojas ng DILG para doon sa inauguration tsaka blessing ng mga proyekto ng DILG na pinunduhan. Di ba? So, sinalubong nila si Mar. Ba't yung mga fans mo diyan banda sa hindi yata alam na darating ang kanilang poging DJ diyan banda sa may Alcantara, ganyan. Maraming tagapakinig diyan nabanggit mo nga yan kanina, wala akong mga tarpaulin doon. At wala nagwala. Hindi bali, babawi tayo. Babawi ang mga yan sa susunod. Joke lang po. Joke lang. Hindi niyo naman kailangan gumastos para lamang ako'y i-welcome. Yan. Magandang umaga diyan sa ating mga tagapakinig diyan sa Alcantara, Romblon. At sa mga kalapit bayan dyan, sa dyan sa ilang bahagi na Santa Maria. Yan, malakas tayo San Agustin. San Agustin. Ito, sa Malong Baybay. Maghali Islands. Yung ating kalatig. Banton. Sibuyan. Ayan po ang mga, kahit mga Mindoro yata. Marindoque. Batiin natin yung... magandang umaga dyan sa Buena Vista, sa Torrejos. So, bagamat may... kasama rin tayo dyan sa Hanap Buhay, si Ma'am Maida Lagran ng PIA Marinduque ay siyempre iba pa rin talaga na ako mismo yung babati rin sa lahat ng ating mga listeners dyan sa Marinduque and dyan din sa Mindoro, si Dr. Luis Cueto, ang aming ICM sa Oriental Mindoro at saka sa Calapan. And si kasamang Voltaire, of course, si Sir Voltaire Diginan ng Occidental Mindoro. Sa Palawan naman ay si Ma'am na Victoria Mendoza. Abay, nag-reunion yata kayo nung dumating si Secretary Marsod yung isang araw, Yung mga kasama ko yun sa media naman, mga nasa print at saka sa broadcast. Siyempre, binabati natin yung mga taga-Romblon Sun, yung mga taga-Romblon Times, yung mga taga-Romblon News, ayan. And of course, sa radyo natin, dyan sa Look at sa radyo natin
Sa Odjongan. Odjongan. Oh, di ba? Binati ko sila. Oh, Wala. wala. Sana batiin din tayo. Oh, Batuin ka rin, ano? Siyempre, healthy Ay, competition lang naman yan, di ba? Of course. At ang lahat naman ng ito, para naman sa ating mga kababayan, di ba? Oh, alright. And of course, tama po yan. And kami naman ay talaga namang magkakatuwang yan. At kami mismo ay nagpapalitan din ng mga informasyon para na sa ganoon ay maipabatid sa ating mga kababayan yung mga nangyayari sa ating lalawigan. So, yun ang dahilan. Yes. So, ngayon ay kung nung nakaraang linggo ay natalakay natin yung tungkol nga sa ilang kakulangan sa bigas. Kung inyo pong matatandaan, bagamat hindi po masyadong na-elaborate, pero meron pong, hindi ko kasi masyadong na kay Provincial Manager ng NFA na si Terso Mendoza. Sir, Terso Cruz III. Oo nga, parang artist sa akin. Oo nga. Gwapo din naman si Sir, di ba? Oo, lalo na siguro ng kabataan nun. Aba, siyempre. Oo. And yun nga, dahil parang dito lang sa warehouse ng Romblon, may retail ng NFA. Sa ibang warehouse, ay hindi natin naitanong kung meron sila ay nag-retail din. Okay. So, siguro by next time. Monday. Aking pupuntahan at kakausapin kung wala po dyan si Manager Mendoza ay si Ma'am Margie. Yun, yung napakagandang Mrs. ni Uncle Toroy. Silverio. Yan. Very accommodating ng mga tao dyan sa tsaka sabi nga ni Ma'am Margie kung may mga katanungan po kayo any issues and concern na pwedeng magawa nila ng ukulang aksyon, wag po kayong mag-atubiling lumapit sa kanya mismo at sa kanya mismo magreklamo kung may reklamo. Yan. Hindi po Kasi hindi naman natin masosolusyonan yan kung hindi sila magsasabi kung ano yung problema. Ayan naman po ay talaga namang subsidiya yan ng pamahalaan. Pero hindi naman kasi kargo ng ating gobyerno na lahat na lamang ng inyong konsumo sa araw-araw ay idedepende natin sa bigas na galing sa NFA. So, ibig sabihin, may mga commercial rice din naman na mabibili at napakarami naman yan at sapat. Pero siyempre, mas maraming mga kababayan natin ang medyo may kakulangan sa financial. Yan. At saka kasamang DJ, siyempre yung bigas nga, yung NFA natin ngayon ay talaga namang masasabi nating maganda sapagkat maihambing na rin ito sa commercial kung minsan. At dahil nga ito sa hindi na-stock doon sa kanilang warehouse. Tsaka bagong ani. Bagong ani. So kaya ilan sa ating mga kababayan ay talagang tinatangkilik yung NFA. Right. So magandang balita din naman yan para sa ating mga tagapakinig, lalo yung ating mga kababayang mga medyo tayo'y kinakailangan magtipid. At, alam mo naman din kasi, alam mo, sobrang mahal na rin kasi nung ating commercial rice. Umaabot na ng 50, 40. 48. Oo. Yung pinakamura ay may 41, 42. At ang isa pa dyan, yung kung minsan, yung kala mo, ang bango. Ang bango. Pinipake pala yung amoy nung, ano ba yun? Sinanduming ba? Totoo lang. Mga ganon, sinanduming, dinurado. Mayroon silang ginagawa upang kunyari mabango. Pero pag niluto mo, iba namang amoy ang lumalabas. Totoo yan. May nabibili na ngayon sa merkado or sa mga grocery store nung parang ihahalo mo sa yung sinaing na produkto para bumango yung kanin. I see. Pero hindi na natin sasabihin ko anong brand name nun. Secret. Kasi baka mamaya yun na lamang din ang gawing paraan ng mga listeners natin para bumango rin yung kanilang kanin. Pero may isang paraan. Yung pandan China. Yung pandan mabango. Yun, natural po yun. Yun ang mas maigi na lang na ilagay natin sa ating bigas kung gusto nating bumango, hindi ba? Ayan, oo. Alright, so ang ating himay-himayin ngayon kasamang Gary, yung tungkol sa blessings and inauguration ng bagong gusali ng Romblon Provincial Hospital. At yung iba pang mga
ano doon, yung Convention, mga yung convention center. yung blood bank, yung sa hospital, oo. yung parang blood letting Living bank. bank, Diyan sa Udyongan. yung parang imbakan ng Mga dugo. ng Donation. mga donation ng Oo, dugo. nakakala ko Oo. And Vampire. yung iba pang mga Iba yun, bagong pasilidad doon. Marami. Yung butikan ng lalawigan Yan. na naipagmalaki rin ni Dr. Fermalo, ni Governor Fermalo kahapon, talagang kasama sa pinasinayaan din doon sa may ground Level. nung Bagong Romblon- hospital. Romblon Provincial Hospital. So yan ay kasama Gary. Mhm. Para sa kabatiran ng ating mga tagapakinig, yun ay phase 1 pa lang. Oo, meron pang phase. Ongoing yung phase 2. At saka meron pa yung may phase 3 pang phase darating. 3. Ayun. So ibig sabihin, pag nakarating kayo doon sa Odyongan, pag nakita niyo yung hospital na yan, akala nyo talagang Sabi nga nila parang St. Luke. St. Luke's ng kala nila St. Luke's lang ang ganun Oo. Ang atin pong pasilidad ngayon diyan sa Odyongan, yung ating bagong hospital ay talagang pinapa-improve pa lalo ng ating pamunuan ng ating probinsya na walang iba kundi si Governor Fermalo. And of course, katuwang din niya dyan ang ating mga sangguniang Panlalawigan, siyempre. And si Congressman Budoy Madrona. At ilan pa nga nating mga Si Vice Governor Otek Rian. Ayan. Of course, yung iba pa Yung nating mga officials ng probinsya pamahalaan. ng Romblon. So, gusto ko iparinig din sa kanila yung ilang Ayan, mga oo. bahagi ng mga naging mensahe at talumpati ng ating mga naging panauhin kahapon. Siyempre, unahin muna natin dahil sobrang nagpapasalamat at natuwa yung ating Chief of Hospital ng Romblon Ayan. Provincial Hospital. Yung mainit. Si Dr. Benedict Anatalio. Yung mainit ang pagnanasa. Yun ang word of the day is today. So para naman may idea yung ating mga listeners, yung ating mga kababayan lalo na kung ano yung naging takbo kahapon ng programa doon sa inauguration ng Romblon Provincial Hospital, yung bagong gusali doon, bibigyan natin kayo ng mga ilang bahagi ng kanilang talumpati at mensahe. Yeah. At saka especially yung mga pronouncement na napakaganda. Yung pronouncement ni DOH Secretary Enrique T. Ona. Ay talaga namang nakaka-inspire. At talagang i-dedicate nila yung pagiging matagumpay ng ganitong mga proyekto ng pamahalaan sa tulong ng ating Pangulong Aquino. Yan. Kaya nga si Secretary Ona kahapon ay tinatawag na ama ng mga pasilidad ng mga hospital sa Pilipinas. Sige, at parinig natin itong bahagi po ng naging talumpati ni Dr. Benedict Anatalio ng Romblon Provincial Hospital. Ngayong umaga po ito, blessing at saka inauguration po ng ating hospital. Ang sabi ko po, this hospital is a symbol of hope for the people of Romblon. No? Alam natin na napakahirap po pumunta dito sa ating lugar. Na nako-consider po palagi na ito ay Chida. No? Geographically isolated na lugar. At ang simbolong to, ang nagsasabi na pwede pong makarating dito ang progress talaga. No? Sa tulong po ng ating mga bahagi, ang ating mga kasama, ang mga supporters natin sa national agency, lalong-lalo na po sa Department of Health. Palakpakan po natin. Ang sabi ko po ay bawal lang po ako magsalita ng matagal. Alam naman po nila. Hindi ho ako matagal ko magsalita. Hindi po ba? So, hindi. Talaga akong iiklihan ko lang ho. Ang gusto ko lang hong ipabatid sabi ko po ay Mr. Secretary, pakiparating po sa Presidente na dito po sa Romblon, nandito po ang trophy niya, nandito po ang talagang simbolo ng kanyang commitment, ng kanyang dedication,
dun po sa programa natin na kalusugan para sa lahat. No? Kahit po ganito kalayo ang Romblon, ay nararating pa rin. Kanina po ay tinanong ni Secretary, may generator ba kayo? Sabi ko ho, kadadating lang ho ng generator na 175 kVA. Galing po sa DOH. Palakpakan mo rin. Ang ating pong ospital ay hindi po tatayo. Ang pondo po ay galing po sa DOH. At kanina po ay pinakilala ko ho ang ating pong consultant, si Dr. Viola. Wala ho si Dr. Camorada. No? Alam po natin na meron po silang pinagdadaanan ngayon. No? Na mga consultant po galing po ng DOH. No? So, napakalaking tulong po ang ibinibigay sa atin ng national government, lalong-lalo na po through the Department of Health. So, ang sa amin po ay parating po sa Presidente na dito po sa Romblon ay tumatayo ang kanyang trophy, ang symbol of hope ng tao ho ng Romblon. At dito po ay lubos namin kayong pinasasalamatan. Hindi lang po sa mga nandito ngayon na taga-Romblon, kundi po dun sa susunod na henerasyon po. Lahat po sila ay makikinabang dito po sa tulong na ibinibigay nyo. Maraming salamat po. So yan po yung kaunting mensahe at yan ay in-splice ko na kasi ito kasama Gary. Yung mga mahalagang mga binanggit lamang po ng mga nagsalita kahapon yung ating ini-air ngayon. Yan, So sabi nga ni Dr. Anatalio, Ganda nga. sabi niya ang hospital, yung bagong gusali ng Romblon Provincial Hospital is a hospital of hope. Yan. No, kumbaga talagang nakikita mo na hindi na tayo magpapauli pagdating sa mga pasilidad ng hospital at halos makukumpleto na yung tawag dito yung DOH kasi may facility enhancement program Yan, o facilities na mga makabago. Talaga. Talagang gusto nilang umangat na yung ating yung antas lalo na sa panggagamot, yung mga equipment. At nang hindi na tayo pumunta ng malayo, siyempre. Sa Maynila. O lumuwas pa doon sa medyo malalaking syudad na may kumpletong mga kagamitan. Diyan na lang sa Romblon Provincial Hospital ay pwede na tayo magamot. At kung makukumpleto na lahat ng mga pangangailangan, lalo na sa mga gaya yung mga pang-executive check-up, pwede na tayong magpa-check-up dyan. At saka binabanggit din niya na this is a trophy of the President. Yan po ay legacy po ng ating Presidente na sa kanyang panunungkulan ay tayo po ay nagkaroon ng isang napakaganda, high-tech na hospital, maikukumpara. Sabi nga ng karamihan kahapon, ay para bang ito ay St. Luke. Ang ganda. Dahil parang nasa Maynila rin pag ikay pumasok doon sa hospital. By the way, mayroon nang mga nilipat doon na mga pasyente. Opo, mayroon na. Mga 20 pasyente yata yon para sila yung mga buena mano. Nakakalungkot din namang sabihin na mahirap talaga magkasakit. Pero may mga nagbuena mano. Mayroong nilipat sila doon kasi siguro doon sa dating hospital medyo sikip na din. At saka isa pa nating pinapasalamatan ay yung patuloy na pagsusumikap ng PhilHealth na upang mabigyan ng PhilHealth itong ating mga kababayang mga mahihirap. Malaking tulong kasi yan sa ating mga kababayan. By the way, kahapon naman sa mga naging pronouncement naman ng ating mahal na Congressman Madrona, ay kanya rin siyempre binate ang pamunuan nga na yung kasalukuyang administrasyon, dahil talaga namang puspusan ang mga proyektong ibinibigay nito para nga po sa ating mga kababayan. At siyempre binabati din niya si Governor Permalo dahil sa napakalaking ambag nito at naging legacy na yata ng ating gobernador na talagang matulungan yung ating mga pasyente. Siyempre, nagkataong doktor yung ating mag-asawang doktor ang ating gobernador.
Yung Doktora din, misis niya, doktora din. Opo. Mm. At saka yan ang epekto ng ating coalition dahil ang lahat ay focus sa isang direksyon. Walang bangayan, walang kumbaga ay naghaharangan. At yan po ang isa sa pinakamagandang epekto na nangyayari ngayon sa ating probinsya ng Romblon. Oy nga, kahapon nga ay nabanggit nga ni Congressman Madrona yung mga naging problema din niya noong panahon Nang sila nang siya ay gobernador, yung kumbaga Oo. talagang ginawan din niya ng paraan para at least kahit pa paano ay mapaunlad din yung mga tawag dito establishmentong pangkalusugan o yung mga pasilidad din ng hospital dahil sobrang ika nga ay luma na ng gusto. Talaga, Yung oo. karamihan Sabi nga niya, naman tuktok ko na daw. Kalawangin na. Yung operating room. Naalala ko, banggit niya yun Paglabas mo doon ng operating room, baka mamaya na matuluan ka ng tuktok o yung kalawang. Baka matitano pa. Ayun. Ligtas ka na sana sa operasyon. Oo. Subalit, may titano naman. Patay ka pa ring bata ka. Sige, para mas malinaw pa sa ating mga tagapakinig, pakinggan natin yung bahagi rin po ng naging talumpati ni Congressman Madrona. Since 1992, matatandaan natin na ang health services ay dinownload sa ating mga LGUs. So it was a situation where from the national government, administration of hospitals were downloaded directly to the LGUs, and unfortunately at that time, without the corresponding budgetary requirements to support maintenance and operation. Sadly, as your congressman from the time on, I was witness to the fact that our hospitals, our LHOs, were basically repaired and maintained by our local government with very, very meager funds. Imagine 8 hospitals to be maintained by the provincial government. Kaya po, kung inyo natatandaan, kaya dito sa Jonan, noon, papasok tayo sa hospital para ang tingin mo na sa punerarya tayo dahil halos hindi gumagana ang mga aircon, etc., etc. That was the sad reality when all of these things were given to us. And I believe from your love, you are acknowledging exactly what I'm saying. So that, when I became governor, I did remember that somehow, we initiated kahit na kaunting facelift lang sa hospital. Mabago yung pintura, gawin sa gray, gawin natin puti, mas magandang signal, inaayos natin yung mga operating data, operating room. Even ICUs, I remembered yung, anong tawag ito, yung mga screen, puro tuktukon. Mali sa sila. Sabi ko, galing sa operating room, dahil sa ICU, yung tuktukon, yung baka lang mamatay ang pasyente, ano? Nagkakasabot talaga. So, in 2009, when Dr. Global Boa, give me a chance to acknowledge this, no? Dr. Global Boa, our then regional director, initiated the funding for the first phase of the hospital here in Ojoa and seek my support as congressman na huwag mawala sa budget. We fully supported that. That's the reason why in our 2010 budget, we have the initial funding for the first phase and that's exactly that building that we bless today. And probably, faith has its own way that in May of 2010, our dear Governor Lolo Formale got elected as governor. And his vision on how the hospital should be put and should be established was so good that when they requested us, by the way, tanda ninyo, in 2010, magkalaman kami ni Coma. But when he requested us that he wants the funds from the national government downloaded to the province so he could have his dictate on how it is approached. Without second thought, I requested our Sangguniang Pagkakaligan, give the governor the memorandum of agreement for it to be downloaded. Kung kaya, today I would really want to give all the honors to our beloved governor, Dr. Bardat, for aiming a hospital so good and so nice that can compare with St. Luke. So totoo, ngayon ko lang nakita itong hospital.
This is the first time I went up here because every time I come to Jonan ko, hindi mo ako iniimbita dito pag merienda yun. Tuloy-tuloy kami sa mga meeting ko sa mga kapitan, ano? But firstly, I was impressed. And I'm happy that we are now seeing to the almost completed second phase. And I'm happy that our Secretary Nomet is here to listen to our request. Check, pag siguro wala mailagay sa net, sisiguruhin ko mapapasok sa 2015 budget ang survey. The formal research was already initiated by your then RD bago sa UOL, ano? It was formally submitted to us. And I have already gotten the commitment of knowledge to the chairman of the appropriations of the Senate, Senator Chisis Cordero, that he will support the third phase of the building. So, pag yan ay nagawa natin, ano ang dapat nating asahan at sa tingin ko kaya nating gawin? Dahil sabi natin lang, dahil sinamantama namin nito, nakikita ko that in fairness to him, ang lawak ng kanyang vision para sa health facility ng Lord. They're looking at installation work. Yung mga pulutin natin mga mamamayan ay hindi na natin kailangan dalhin sa Manila para lang sila'y magamot ng ating mga specialty hospital. Kaya kanina, narinig ninyo nagsisigaw ako. Doon pa lang po sa sasakyan, sabi niya, check mo na. Meron ka ba maibigay sa akin dyan na ortodoktor? Di ba no? Sabi mo no? Kasi wala, kaya kanina, kami sinapatalon doon. Huwag kami patalunin, baka pumapalik, wala kang orto dito. Hindi ka, ito lang, ano? Di ba? But anyway, what we're saying is, we need this facility. Alam mo noon, wala tayong kukuha Francis of DOH and Secretary O na acknowledge that, and I'm so happy that under his term now, he is giving already importance to the health facility requirements. Dati kasi, puro tayo sa primary health. Hindi naman mo kami pinabayaan ng DOH on the primary health, but Francis Bosek, hindi pa naman din ang Secretary noon, talaga napabayaan po kami sa pag-maintain ng aming mga hospital. At talagang yan, ramdam ng aming mga mamamayan to the point of pag kami sakit, kahit appendix, ito Manila pagdadamir. Napakahirap na sitwasyon yung gano'n. But right now, we're happy that we have this. I'm happy that the governor went out of his way to incite a lot of our private doctors to be consultants. Frankly, nung ako'y gobernador, iniisip ko rin kung paano palakihin ang take of being a doctor kasi kung ikaw lang naman nagtyaga ng 8 taon, sumakot ng milyon para lang kapirpuhin ka magpasok sa government hospital ng isweldohan ka ng 11 mil. You remember that? Medical officer 1 during my time was only paying 11,000. Automatically, pinasok ko lahat sila sa medical officer force. But even as medical officer force, ang sinisweldo lang nila ay wala ng 20 mil. Isipin mo yan, no? So, I think Dr. Will remember me meeting you there, no? Nagsabi ko, paano ko kaya mapataas ang inyong dapat sinitain? In fairness to you, hindi mo talaga ma-insight ang doktor na magtrabaho naman ng husto kung ang kinikita naman ay katapiranggot. So, we have discussed some scheme, and I believe that scheme goes to supportahan ka ng sanggunian. Let's do a consultancy for that doctor. Sa consultancy, pwede na tayo mag-mandate na taasan yung take home nila. Hindi na sila covered ng standardization. So, supportahan ka namin dyan, Go. Taasan mo sila ng mga doktor. Para wala ng mga doktor na aalis dito sa atin to look for venue fractures. So, totoo, since 20 years ago, tingnan nyo na lang dito sa RPA. Ilang doctors na umalis dito? Bakit? Ay, hindi na mabubuhay sa sinisweldo, di ba? But at any rate, again, thank you very much, Secretary, for being around. You have seen how we want our people to, yung tikpan din po nila, yung care at kaganda ng facilities, and of course, the health care that we can expect to them through this facilities that we have inaugurated today, napapaganda naman namin ang kabuhayan ng aming mamamayan dito sa Romblon. So, with you, and just being with you for about an hour,
I have already felt that you have a very good vision also on how to improve the health programs of the President. We are very happy that we have a President who has given you full discretion on how to improve that program. Rest assured that we are one with you in ensuring that the program downloads to the province of Romblon. So again, bilang congressman po, sa pangalan ng ating mga kababayan, maraming salamat ho sa DOH. Nga pala, gusto ko rin po kayong pasalamatan, nag-usap na rin po kami ni Stek kanina, na yung ating PIDAP dati, nasa DOH na, kaya huwag na ho kayong matatakot pag wala kayong ibabayad, siguradong mababayaran na namin kayong lahat. Okay, so maraming salamat at mabuhay kayong lahat. Okay, yan po si Congressman Eleandro Jesus Madrona. At kanya nga nasabi kasamang Gary na yung third phase ng isa tayong gusali dyan sa Romblon Provincial Hospital ay siguradong masisimulan by 2015. Dahil mababadgetan na. Dahil mababadgetan na. So, alam mo magkano yung isang building na natapos ngayon? 138 million. Ang laki, ano? Yung gusaling na pinasinayaan kahapon. Pero makikita mo naman na talaga namang hindi, kumbaga, talagang nandoon lahat. Yung phase 2, ang kabuuan kasi nung yung ongoing na yung phase 2, di ba? Halos nangangalahati na nga eh. So, yung budget kasi para dyan sa dalawang gusali na yan, yung phase 1 tsaka phase 2 ay 280. Aba, 280 million. Yung dalawa na yun, magkasama na yun. Yung 280 million na yun, ginumpute ko, inano ko na lang, dahil kahapon tinatanong ko yung contractor, basta yung dalawang gusali ay umaabot ng 280 million ang budget doon. So, ibig sabihin, pero yung nauna nilang ginawa, tansya niya ay gumastos sila ng 138 million. Yun, kaya napakaganda. Ang ganda at talagang halos hindi mo talaga hindi mo masabi. Parang bahay lang pero yun talaga ay isang kumbaga yung ambience niya simple lang. Tsaka yung puro salamin nakakatulong yun para makatipid sa kuryente. Oo. Dahil pag-araw syempre hindi mo na kailangan magpatindi ng ilaw. Totoo dahil yan. puro salamin. Puro salamin di ba? Ang ganda pa Ang ganda ng CR. Ang ganda. Ay, naku, para kayong nasa condominium. Sabi ko nga nung... pag na-hospital ka nga siguro doon, parang ayaw mo nang lumabas. Huwag naman. Ayun. Kaya kailangan yung hospital natin walang laman. Bakit? Dahil ibig sabihin, masigla, malusog yung ating mga kababayan. Tama, dahil health is wealth. Yan. Kasi ang tao, pag may sakit, hindi yan productive. Yan, Ibig sabihin, hindi siya makakapaghanap buhay ng maayos. Opo, totoo yun. Ganon yun. So, napaka-importante nga maganda yung ating kalusugan. Yan. Sabi nga ni, kung inyong matatanda, sinabi doon sa talumpati ni Congressman Madrona na kailangan taasan yung sahod o sweldo. Yun isang problema natin. Mga doktor. Isipin mo 1992. Ay yung sahod ng medical officer 1 nasa 8,000 lang. Sino nga hanggang 10,000? Hanggang 10,000. Paano nga? Kaya pala nagka-abroad yung mga doktor nung araw. So ngayon, napakarami, ang daming doktor kahapon. Doon sa dami. provincial hospital. Maliban pa doon sa mga nasa ibang mga district hospitals. Nabisita rin kahapon. Meron talagang may mga surgeon o yung mga eksperto, yung nila, specialist siya. Yun. Doon din kasama natin si Dr. Costo kahapon. Good morning, Doc. Yun. O nga, ini-invite ko si Dr. Costo, Basta yung usapan natin, i-guest ko siya one time. Okay. Sige. So, siguro mamaya, balikan natin yung highlight ng maganda yung highlight. Yung kahapon, yung inauguration, yung napakagandang mensahe na ipinahatid sa atin ni Secretary Una and of course yung iba pang mga nakasama niya. Ang Regional Director po ng DOH na si Director Eduardo Hanairo. Mapapakinggan po natin yan. Magbe-break muna tayo. So bibigyan daan muna natin itong paalala po ng ating himpilan. Nang ma-stranded kami ng Bagyong Ondoy, hindi nagutom ang mga anak ko. Kasi nag-breastfeed ako.
Actually, sa unang 6 na buwan, tanging breast milk lang ang binigay ko kay Christoph at kay Akisha. Gatas lang ng ina ang kailangan sa unang 6 na buwan pagkat ito'y sapat na at ligtas. Upang lalo maging malusog at malayo sa sakit ang ating mga anak, mag-breastfeed. Live life to the max. Healthy lifestyle to the max. Huwag manigarilyo, umiwas sa alak, at sa ipinagbabawal na droga. Kumain ng wastong pagkain, bantayan ang presyon. Siguruhin aktibo ang katawan, at bawasan ang stress. Mag-healthy lifestyle to the max para max masaya ang buhay. Todo kaalaman sa kalusugan. Okay ka. Tama, Baby Lala. Nanay, ang galing ni Lala, no? At ikaw rin, magaling na kuya ninyo. Di ba, Baby Lala? Kaya 3 hanggang 5 taong agwat, dapat kalusugan, nutrisyon, edukasyon, kayang-kaya ng pamilya sa tamang agwat ng mga bata. Para sa karagdagang impormasyon at serbisyo sa family planning, pumunta sa pinakamalapit na health center. Planuhin ang pamilya, planuhin ang kinabukasan. Hatid sa inyo ng Department of Health at ng himpilang ito. Health conscious ako. Sapat ang tulog. Basta ang pagkain. At walang bisyo. Voluntary blood donor ako. Ikaw, healthy ka ba? Donate na. Para sa'yo, sa buhay ko. Patak-patak sa kapuso. Iningatan at inalagaan mo siya mula sa iyong kinapupunan hanggang sa iyong panganak. Siguraduhin ligtas ka at ang iyong anak. Sa ospital o health center lamang mga anak. May tamang kagamitan at tamang alaga ng mga eksperto. Umiwas sa anumang komplikasyon sa panganak. Sa ospital o health center lamang mga anak. Kagagaling para sa kalusugan. Sabi ni Kuya Mon, sundan niyo agad si Ninyo para dumami ang lahi natin. Sabi naman ni Inay, Aba, dapat sunod-sunod para todo buhos ang biyaya. ang sabi naman namin, 3 hanggang 5 taong agwat, dapat kalusugan, nutrisyon, edukasyon. Kayang-kaya ng pamilya sa tamang agwat ng mga bata. Para sa impormasyon at serbisyo sa family planning, pumunta sa inyong health center. Planuhin ang pamilya, planuhin ang kinabukasan. Yan ang gusto namin. Hatid sa inyo ng Department of Health at ng himpilang ito. Nakasalalay sa kalusugan ng isang ina, ang kalusugan ng kanyang anak. Mahalagang mag-birth spacing. 3 taon o higit pa ang tamang agwat ng panganganak. Sa birth spacing, mapanunumbalik ang lakas ng isang ina. Mabibigyan niya ng tamang alaga ang kanyang anak. Alagaan ang kalusugan ng isang ina. Mag-birth spacing. Todo galing para sa kalusugan. Ito na, kalusugang pangkalahatan. Binibigyang halaga nito ang pagkakaroon ng PhilHealth Card ng bawat Pilipino. Kapag may PhilHealth Card, tiyak na makakatanggap ka ng maayos na serbisyong pangkalusugan. Di na problema ang pagkapagabot sa ospital. At kahit si tatay lang ang miyembro, ang buong pamilya kasama sa benepisyo. Mag-enroll na sa pinakamalapit na PhilHealth office. O sige ninyo at ninya, matulog na kayo at si tatay ang magbabasa ng kwento ngayong gabi. Oras para sa mga bata? Posible! Dahil may plano kami. May plano kami. Kaya nyo rin magplano. Ang modern family planning methods, ligtas, mabisa at maaasahan. At dyan nagwawakas ang ating kwento. The end. Good night ninyo. Good night ninya. Para sa impormasyon at serbisyo tungkol sa family planning, pumunta sa pinakamalapit na health center. Planuhin ang pamilya, planuhin ang kinabukasan. Hatid sa inyo ng Department of Health at ng himpilang ito. Sa panahon ngayon, mag-ingat at umiwas sa mga nakamamatay na sakit. Takpan ng tissue o panyo ang bibig at ilong pag bumabahing, sumisinga o umuubo. Itapon ang gamit na tissue sa basurahan. Huwag dumura kung saan-saan. Ugaliing maghugas ng mga kamay gamit ang sabon at tubig. Nakasalalay sa iyo ang iyong kalusugan at ng iyong kapwa. Okay na kalusugan. Okay sabay. Healthy and safe ba ang inyong pagkain?
Laging suriin ang label ng binibiling pagkain. Pumili ng low in fat, salt, and sugar. At high in fiber. High in nutrients. Dapat may expiration date. May pangalan at address ng manufacturer. At di approved. Maging mapanuring mamimili. Todo kaalaman sa kalusugan. Okay ka. Pagkain, kuryente, at tubig. Renta. Pasyalan sa linggo at ipon para kina ninya at ninyo. Budgeting? Posible. Dahil may plano kami. Ang Modern Family Planning Method, ligtas, mabisa at maaasahan. May plano kami. Kaya nyo rin magplano. Han, date naman tayo. Para sa impormasyon at serbisyo tungkol sa family planning, pumunta sa pinakamalapit na health center. Planuhin ang pamilya, planuhin ang kinabukasan. Hatid sa inyo ng Department of Health at ng himpilang ito. Mura at mabisang gamot ba ang hanap mo? Bumili ng generic drugs. 50 to 90% cheaper. BFAD approved. Ligtas at epektibo laban sa maraming sakit. Bibili sa libu-libong butika ng bayan, butika ng barangay, public hospitals, at pribadong butika. Generic drugs. Mabisa na, murang-mura pa. Todo kaalaman sa kalusugan. Okay ka. Magririgalo ka ba ng laruan magpapasaya o makasasama? Para makasiguro, magbigay ng safe toy. Ang safe toy ay tama sa edad ng bata. Walang nakalalason kemikal. Hindi nakasusugat at nakasasakit. Walang bahaging maaaring malunok. Ugaliin magbigay ng safe na laruan. Todo kaalaman sa kalusugan. Okay ka. From the Southern Tagalog of Mimarupa Region, you are listening to Cool 100.5 FM, broadcasting live from Romblon. Nagbabalik ang PIA Mimarupa Hour. Mimaropa Hour, ang inyong tagapagbigay impormasyon hinggil sa mga kaganapan sa ating rehiyon sa Mimaropa. Kami ang tulay ng pamahalaan sa mamamayan hinggil sa mga programang kapaki-pakinabang, makikipag-ugnayan sa pamamagitan ng balita at impormasyon. Mimaropa Hour! And of course, muli po kami nagbabalik dito po sa ating programang PIA Mimarupa Hour sa Cool FM 100.5. Muli magandang umaga rin po sa lahat ng ating mga tagapakinig, lalo na doon sa mga late nakapagbukas ng radyo. Bakit kaya kasamang Gary na huli? Usapan, kumbaga sa ay date natin ito. Alas 9. Oo. Pero bago yung mga date na yan, binabati ko lang dyan sa may tambak, yung sa GSO. Si Orly. Pontilar. Pontilar. Magandang umaga. Magandang umaga at saka yung kanyang anak na si Au. Hindi ko Hana pala. Hana, ikaw talaga, oo. Parang aso kasi, au. Hindi, Han pala yun. Han. Good morning sa inyo. Baka may mga nakikinig sila doon. Ngayon? Ang daming nakikinig sa atin. Ay, ganun ba? Ay, maraming salamat. Binabati natin sila lahat. Dahil kayo nakikinig. Ay, tuning lang. Yan. Tsaka kahapon yung mga kasama natin. Yung ating mga kasama yan. Yan. Mga taga-sekretariat ng Sangguniang Panlalawigan. Sa panguna ni Ma'am Elsie. Yan. Dalagang-dalaga. Siyempre sa Office of the Vice Governor. At si BG nga pala. Kasi Chief of Staff ni Vice Governor Otik Riano. Si Andot. Si Attorney Hieronimo. Ayan. Sino pa? Baka mamaya may magtampo na naman. Basta sa lahat na lang siguro. Dahil baka maubos na yung oras natin. Next time siguro. Oo. Ay talagang ito binabati ko na itong si Angela. Si Angela pala. Angela Marquez dyan sa San Agustin. Nakikinig din daw sila ngayon dyan sa San Agustin. Ngayong umaga dyan sa inyo. Napaka-educational daw talaga itong programa natin. Oo nga naman. Siyempre, yun po ang aming mission. Maghatid ng informasyon. Oo. Siyempre, ito si Kasamang Gary ay talagang maintain co-host ko na ito basta live program. Thank you, Kasamang Gary. Anytime. You're welcome. Anytime. Yung Bluetooth mo, buksan mo. Ayan. Naka-off. Kaganda naman ang Bluetooth mo. Hindi blue Hindi, yung pangalan kasi, yung pangalan kasi ng Bluetooth mo, di ba, binuksan natin nung nasa Bakawan tayo. Dahil may isesend ako sa'yo. Abay nabasa ko, Cap
Go. Yan. Kasi nung panahong kapitan pa ako eh. Ayun. Siyempre, yung pangalan natin, baka magtaka sila, Gotardo po, kaya Capgo. Yan. In short, ano? Oo. Ayan, at balikan natin itong ating mga hinimahimay. Yan, sige. Hinihimay-himay ngayon. Dahil, wala nang buto yan, ha? Wala nang buto. Wala na, dahil boneless na tomato. Boneless na. Boneless na. Parang, nakababad na yan. Bangus. Nakababad na. Okay, go. Ayan. Balikan natin itong mga ilang mensahe nga at pronouncement po kahapon ng mga panauhin doon sa napakahalagang okasyon sa Odjongan kung saan ay pinasinayaan nga po para sa kabatiran ng mga late tuners, yung mga naglalabadang misis dyan. Ito po tungkol doon sa pagpapasinaya nga ng bagong gusali sa Romblon Provincial Hospital kung saan ay dumating po si Secretary Enrique T. Ona at kasama rin ang Regional Director ng DOH CHD, yung Community Health Development na si Director Eduardo Hanairo. So, napaka-eksi lang ang naging talumpati ni Director Hanairo kung saan ay aminado siya na minana niya lamang ito sa dating Regional Director na si Director Balboa. Ito si Director Balboa ay ito na yung mga nauna naming mga naging katuwa nga dito sa Information Dissemination Drive ng DOH. So, magkakasama kami yan at hiningi yung aming tulong. And of course, yung PNP ay dumulog na rin sa amin yung National Headquarters para sa mga programa rin ng kanilang ahensya. So baka sa mga susunod nating mga edisyon ay may mga regular co-host na rin tayo na mula sa PNP. Tsaka ayun nga, kinausap ko na si Dr. Acosto kahapon. Sabi ko, Doc, baka pwedeng ikay aking ma-interview. Tungkol naman doon sa cancer awareness on children. Kasi marami na rin cases ng pagkamatay sa cancer, lalo ng mga kabataan. So ito muna, pakinggan natin yung napaka-eksing pahayag ni DOHCHD Regional Director Eduardo Hanairo ng Mimaropa. Unang-una, binabati po kayo lahat ni Director Global BOA na nasa Region 5 po ngayon sa Bicol. Gusto niya magpunta, kaya may meeting sila ng gobernador niya roon. At siyempre, alam niyo si Governor Saceda, hindi pa pwede mag-absent ng director. Kailangan pag may meeting tayo. Kaya binabati niya, congratulate kayong lahat. At sabi niya, may kwento nga sa akin pero pondo nito na ginamit ay talagang dumaan sa butas ng karayong. Kaya kay Congressman Burrito, tama yung sinabi niya, hindi siya basta-basta nakuha. At napaglaanan naman ng ating butihing kalihim ng kalusugan na ngayon ang tinatawag ko siyang ang ama ng makabagong pasilidad pangkalusugan ng Pilipinas. Diba? The father of modern facilities and facilities. Na talaga naman sa ganang panahon na napabayaan ang ating mga pasilidad. Kasi ako po'y anak din ng isang provincial hospital. Noong mga panahon na kahit sa loob ng ambulansya, nagpapayong ka kasi may dadaling kang pasyente sa Maynila, talagang napakahirap po magtrabaho noon. At kaya nga yung mga dinatnan ko rin mga doktor doon, nakasandong butas, nakashorts, mga doktor yun. At kung maglagay ng penicillin, PNG, 500, 250 lang, biglang nagpapanlumo, kaya walang magpuntang mga doktor sa mga provincial hospitals noon. Ngayon, meron tayong isang ama na binigyan ng balanse. Ang primary care, clinical care, ay mukhang gaganda na ang ating mga healthcare system. No? At congratulate si Dr. Romblon dahil napakaswerte ninyo. Ba't kayo swerte? Meron kayong isang doktor ng gobernador na may asawang doktora na hindi kayo pababayaan. At hindi lang yun, napakaswerte nyo dahil ang congressman nyo, kabati ang gobernador. Diba? At nandiyan pa nga sa ating sekretary na susuporta rin sa inyong lahat dahil nakita niya ang pangangailangan. Ang pinakaswerte nyo, kapangalan ko ang congressman nyo, ang gobernador nyo. Pero kidding aside, yan po ay regalo ng taong bayan. Pero ng taong bayan na ginamit, kailangan po pagyamanin natin. Kaya po yan ay bago ngayon.
panatilihin po natin bago habang panahon. Kung may mga pagkukulang, punuan po natin. Kung may mga pangangailangan, lagyan po natin ng tapat na hindi lang serbisyo, kundi tapat na pangangailangan na may bibigay natin sa taong bayan ng pangangailangan nila habang panahon. Kaya ito po ay umpisa lamang. At binabasa ko rin yung ating Chief of Hospital, si Dr. Natalio, 1 taong pa lang siya rito. Pero nakipasan siya. Dok, ito pala. Si Dok, sabi ko nga, napakabata, nandiyan pang apoy ng pagnanasa. Huwag lang po natin buhusan ng tubig. Bigaan pa po natin para lahat tayo pumunta sa masaganang lugar sa tuwid na daan kung saan ang Pangulo natin na nangangailangan lahat tayo kikilos para magtulungan at maging masaganang ating buhay. Yan yung sinasabi mo kanina kasamang Gary. Yung maalab na pagnanasa. Apoy ng pagnanasa o init ng pagnanasa. Ayan. Pagnanasang mabigyan ng magandang hospital ng Romblon at pasilidad dahil masipag si Natalio, yung Director Benedict Natalio. Ayun. Anyway, yun nga pala si Dr. Eduardo Hanairo, siya po yung Regional Director ng DOH CHD, Mimaropa. And sabi nga ni Director Hanairo, ang pondo na inilaan dyan sa Romblon Provincial Hospital ay dumaan talaga sa butas ng karayom. Maraming proseso para mapunta sa atin yung proyektong yan ng DOH. And of course, nabanggit nga niya na si Secretary Ona ang tinagurian na nga yung ama ng mga bagong pasilidad ng hospital sa buong Pilipinas. Hindi lamang sa Romblon ito nangyayari. Dahil halos sa lahat ng mga probinsya ay naglalaan din ang Department of Health ng mga proyektong ganito. Alam mo ba kung bakit? Yan ang kanyang gustong maging legacy sa kanyang panunungkulan. Dahil doon sa kanyang talumpati nung umpisa, parang narinig ko na siya rin ay nakaranas ng kakulangan ng pasilidad nung siya ay bata pa. Na-experience din niya. Siya mismo nag-abroad dahil sa ika nga, siyempre, kulang din at napakaliit nga ng kinikita ng isang doktor. Opo. Oo. Mamaya, malalaman yan. And of course, sabi nga ni Director Hanairo ng DOH, nung araw ay pati sa gamot kulang o kaya tinitipid. Imbis na gumaling ka agad, na-underdosage pa yung pasyente. Yung kahit na pinisilin na lang ay tinitipid ba, di ba? So ngayon iba na. Talagang malaki ang ipinagbago. At ika nga ay gaganda na lahat daw ng mga ni Dr. Hanairo, Director Hanairo, gaganda na ang healthcare system ng ating mga hospital dahil sa kay Secretary Ona. So, ito daw ay pera ng taong bayan. Tandaan nyo ito ay pera ng taong bayan. Kaya dapat natin itong alagaan at lalo pang pagyamanin. Dahil tayo rin ang makikinabang. Correct. Ayan. So, yan yung bahagi kung saan ay napaka-exting mensahe pero punong-puno. At punong-puno talaga ng inspirasyon. Yung mga naging salita or naging mensahe nga ni Director Eduardo Hanairo ng DOH. Anyway, ito at pakinggan naman natin ang naging talumpati rin naman ng ating butihing gobernador na si Governor Fermalo tungkol naman kung paano namang isinusulong ng kanyang administrasyon yung mga programang pangkalusugan at marami pang mga programa. At bago niya tuluyang ipinakilala nga po, siya po kasi ang nag-introduce kay Secretary Ona kahapon. So, ito po ang bahagi po ng kanyang talumpati. Nung araw po ay, siyempre, I was active in practice, so I decided to retire and go into politics. At isa din po ang gusto namin pagtuunan ng pansin ng ating hospital. Nakita nyo naman po ang pagkakaiba, yung luman-luma, kulang ang doktor at maraming dinadala sa iba-ibang ospital sa Maynila. At
Sa ngayon, medyo maganda-ganda na ang ating pong doctors from 6 or 7 doctors. Ngayon po ay binilang namin 27 po ang ating mga doctors. We hope na mapadagdagan pa po ng orthopedic surgeon, ng ophthalmologist, at makompleto po ang lahat ng mga specialization. At we hope na ma-entice natin yung mga doctors na to spend more time dito sa atin. Na dito na, tulad ni Dr. Viola, hinahanap ako ng asawa. Sino ba ang mga dalaga dito na pwede nating ireto kay Dr. Viola? Naghahanap po si Dr. Viola para dito na siya titira. Si Dr. Corin po, surgeon, wala pa din pong girlfriend. Yung mga dalaga, pwede kayong dumaan muna sa akin. Ako ang mag-introduce. So, yun gusto natin paalam na marami pong dapat gagawin at marami pang pagtatabahuan po tayo. At gusto ko din pong introduce ang ating Secretary of Health. Siya po ay graduate sa UP at naging dating professor sa College of Medicine at naging Assistant Department Head bago siya naging Executive Director ng National Kidney Institute and Transplant Institute. Noong time po niya, kauna-unahang government hospital ang National Kidney na nagkaroon ng ISO certification sa quality ng service. At naging outstanding siya, 10 outstanding young men. Hanggang ngayon, young pa rin si Secretary. Well, full of energy. At sa kanyang, mayroon ding mainit na pagnanasa. Pero biro lang. Makabawiin yung pundo. Sa first year pa lang po ng panunungkulan niya bilang Secretary of Health, 25 million Filipinos or 5.2 million na families ang nabigyan ng libreng PhilHealth. Marami pong salamat at dito po sa ating probinsya, ang PhilHealth pala, ang salarin dito sa PhilHealth si Mr. Andrew Famero. Andrew, pakilala ka muna. Ayan. Yung mga pasyente na ma-opera na walang PhilHealth, si Andrew ang pupuntahan at siya ang magbabayad. Maraming pera yan si Andrew. So ngayon po ay umabot sa 26,000 po ang na-sponsor ng DOH saka DSWD na PhilHealth dito sa ating probinsya, and latest po ay baka umabot pa ng 70,000 ang bibigyan ng libreng PhilHealth. At sa tulong po ng ating Secretary of Health, biglang nagbago ang ihip ng hangin. All of a sudden, lahat ng problema natin sa health ay nabibigyan ng atensyon. At yan po ay kailangan natin kasi sabi nila, alin natin ang pera kung mamamatay naman tayo bukas. So, miski konti ang pera, basta buhay, healthy, we enjoy life, we enjoy our family, we enjoy Romblon. At kasama po yung 4Ps, kalusugang pangkalahatan, yung PhilHealth, health facility enhancement. Nakita po ninyo na bigla na lang may mga ultrasound tayo, may lahat, may hospitals, may x-ray, mayroong lab mga laboratory, pang blood chemistry, pulse oximeter, fetal monitor, lahat ng mga nakikita po natin sa Maynila ay mayroon na tayo ngayon. Kaya nga sabi namin, pakunti ng pakunti ang mga pasyente dinadala sa mga probinsya. At gusto ko ding ipaalam sa ating mga politiko na yung HIDA, geographically isolated and depressed areas, na ngayon ay nilalagyan po ng Department of Health ng mga barangay health station at nilalagyan din ng mga midwives at mga Aryan Hills. Napakalaking bagay po yun. All of a sudden, yung napakalayong lugar ay naaabot na ng healthcare natin. Pero ang gusto nyo palang sa ating mga vice mayors and councilors, dapat po yung mga malalayong lugar tulad sa Jungan, may GIDA, geographically isolated and depressed areas. Mayroong mga midwives po yun at kung pwede pa may nurses. I-check din po natin yung lahat ng mga areas na yan in coordination with the municipal health officers
ay may microscope na nagwo-work. Kasi kung minsan wala silang microscope, so yung tuberculosis ay padami ng padami, maraming nahahawa, hindi natin ma-eradicate. At i-check din natin kung yung ating microscopist ay trained. Parang yan, kunyari, may nakita siyang 100 na sputum exam. Ay kung sa 100 na yun, 50 ang positive, medyo nakakatakot naman yun. Masyadong mabilis siyang maglagay ng positive. So, kailangan ma-check din natin kung properly trained sila. At yung mga resistant sa tuberculosis, kailangan din po natin na ma-follow up, personal na ma-follow up through the MHOs. Isa yun sa mga pinakamahirap na magamot. Dito sa Romblon, wala na po tayong filariasis, wala na ring malaria. Salamat po sa Department of Health. Yung rural health deployment ng mga nurses, napakalaking bagay po. Minsan ay nakausap ko noon si Director Balboa, 150 yata ang na-deploy nila at laking tuwa namin sa hospital, sa health centers. Mas madami, mas maganda, mas maraming mararating na mga pasyente. Dito rin po kasama natin ang DOH sa Kasuwilig, yung sa tuberculosis. At saan ka ba nakakita na may seminar, ay magpipirma pa kami ng kontrata para sabihin na hindi ako mag-absent for 3 days na seminar, 3 days kami mag-stay doon. Hindi naman sinabi na kasama ang hotel o may cake na kasama. Basta kailan magpirma 3 days na present. So medyo mapag-stick na seminar yun. Ang governor kasi maraming ginagawa, kaya hit and run. Pagkatapos makapag-attend, alam na yung pag-uusapan doon, pwede nang umalis. So, importante po na dito sa atin, hindi lang yung walang ospital po ang pinapaayos ng Department of Health, kundi pati mga barangay health stations, no? At mga barangay, mga rural health units na paayos. So, sa tansya namin more than 50 ng health centers na napapaayos ng DOH. Marami pong salamat. At ngayon may mga plano pa ho, pati yung mga CT scan sa mga hospital, yung dialysis. So, minsan ang tingin natin na dialysis yung sa dugo. Meron din peritoneal dialysis, yung parang may swerong nilalagay sa tiyan, at nililinis yung tiyan. So, hindi masyadong complicated yun. Miski nasa barangay ka, ay pwedeng magawa. So, yung ating mga health centers ay pwede nang equip na pwede mang gumawa ng ganon. Pati chemotherapy. So, napakadami pong pagbabago na in-initiate ng Department of Health. Sabi nga ni Dr. o ni Governor Fermalo ay napakaraming talagang naitulong ngayon ang kasalukuyang administrasyon ng Pangulong Noynoy, lalo na po sa DOH na pinangunahan ni Secretary Ona. Sabi nga niya, more specialist ang doktor kasama Gary. Tama yan. At para medyo taasan din ang sahod para mag-stay longer sa bawat hospital ng ating pamahalaan. And of course, naipagmalaki rin ni Governor Fermalo na nasa 25 million na Filipinos na nabigyan ng PhilHealth ng DOH sa buong Pilipinas. Ha? Yan. Yan ang kagandahan yun. Dahil nga yan sa DOH, programa ng DOH. Dito lamang sa Romblon, sa probinsya ng Romblon, 26,000. Yan, ang dami na lang, sponsored by DOH, yung PhilHealth. Yung kasama dyan kasi yung mga Porpis, Pantawid Pamilya, yung Kalusugan Pampalatan. At saka yung mga indigent. Wala talaga at medyo mahirap ang buhay na hindi na isama sa Porpis. Kailangan tayo rin. And tinatarget nga ng DOH at maging ng local government, ng provincial government ng Romblon na umabot pa ng hanggang 70. At sana 70,000. Lahat na. Kasi ang kalusugan ng isang yaman ng ating bayan. Hindi naman siguro lahat. Paano na lang? Kagaya yung medyo may pera-pera pa. Kaya lang, lahat nag-avail nagbabayad naman sila. Yun. Ito kasi, itong sinasabi ko sa'yo, ito sponsored. Ang nagbabayad ito ay DOH. Pero yung ilan, yung mga private
citizen natin o entities, talagang dapat sila na mismo. Sila na mismo. Mga magbabayad. ikaw, teacher ka. Oo. Kailangan naman na magpasama ka pa. Magpapasakop ka pa. Di ba? Yan ay para lang doon sa ating mga mahihirap na kababayan. Pero yung mga nakaka-afford, siyempre, kayo na rin ang, iba naman may mga healthcare. Kukukwentahin mo nga, magkano lang naman yan, ha, sa loob ng isang buwan yung babayaran mo, pag nagkasakit ka naman, siyempre. Sa isang buwan, depende yata, 200 yata, or... basta medyo tumaas ng konti ngayon. Konti. Kulang 300. Pero, at least, tulong. Parang 6 pesos lang araw-araw yung ano mo gumagasta ka mga ng mahigit 100 sa isang araw kung minsan. Oo. Sabihin na natin na 10 piso araw-araw. 300 yon na maano mo, makakalap mo. Na maiipon mo. Sakto na yun. Para sa iyong kalusugan. Importante naman yun. Nakakabili ka nga ng Yossi. Magkano 3 pesos? O 4 pesos? Nakabili ka ng gin. Magkano ba ang gin? Magkano yung gin ngayon? Yung bilog, nasa 40. Ay, di ba nagkasakit ka sa atay? Di ba? Magagamit mo yung PhilHealth mo. Kaya nga tayo nag-iimpo kung minsan, yun nga, sabi nga ng mga nagre-retired, sabi nila, sila daw ay nag-iimpo para sa, kung sila ay magkasakit, para lang daw sa kanilang kalusugan. So, yun nga, yung patuloy nga na sinusulong pa rin ng DOH saka ng local government unit ang yung pagpapaayos pa, yung health facility enhancement sa mga pang-gobyernong hospital natin. Saka kasama na rin, sabi ni Gob, kasama pati sa mga improvements or nire-repair nila, inaayos, yung mga RHU, yung mga health center, mga district hospital. Tsaka yung barangay health station. Yan. May mga ano rin yan. Tsaka para baka sabihin nila yung ating district hospital dito sa Romblon hindi inintindi. Yan po ay malapit na pong umpisan yan. May budget, na po yan. Kaya ano lang tayo, kulang tayo. Hindi lamang magsisimula na po yan. Magsisimula na. At hayaan nyo lang magtiwala lang kayo. And of course, medyo overtime na tayo kasama gari. Okay lang. Pero ito yung napaka-importante. Sige. So, kailangan nating marinig ang napakaraming magandang balita mula mismo sa Secretary ng Department of Health. Ako, di baling mag-overtime dahil ka-close ko naman may-ari nitong ganon, di ba? So, mag-extend kami ng konti. Sige. At siguro hanggang 10:30. Malakas ka naman Siyempre. Ako naman hindi mahirap hingan. Basta meron. Hingan ng pabor. Yan. Akala ko. Hingan pera, wala ako na. Wala. Sige. Paras tayo. Anyway, ito at pakinggan natin yung pronouncement. Napakaraming magagandang balita mula sa ating pamahalaan, sa national government. At siyempre, ito mismo ay sa mga labi na mutawi. Yan, na mutawi. Talagang napakataas ng mga, dictionary, kanyan tayo matata nung araw Ito yung mga programa pa, proyekto na sabi nga ni Secretary Ona ay talagang lahat ng mga Pilipino ay makikinabang. So, kailangan mapakinggan natin ito direct from the horse's mouth. Diba, nagwantuan ba kayo ni... kahapon, medyo nag-usap din kami, pero... Blue by blue yata yung dali mo kahapon kay Secretary Ona. Medyo dinikitan ko na siya Diyan ako bilid sa'yo. Baka makidney ako magpapa-opera ako sa kanya. Mabilis kang dumikit? Hindi naman. Parang may magnet ka. So, pakinggan po natin. Close. Siyempre. Kahapon close kami kasi nandito siya. Ngayon hindi na. We're far away. From each other, Sige. So, pakinggan po natin ang napakahalagang mensahe at mga pronouncement po ng ating mahal na Secretary of Department of Health, Secretary Enrique T. Ona. Noong nagsimula, ito pong administration ni mahal natin hong Pangulo, Benigno Aquino, ang una niyang tanong sa akin, ano daw kung magagawa natin sa about 30% or more ng ating mga kababayan die without seeing a doctor or a health worker. Sabi ko, baka ho naman sobra yon. Subalit, baka ho din malapit sa katotohanan yon. Alam ho ninyo, I was once upon a time just like you, all of you,
Kasi po, ang aking father was started as a municipal health officer and eventually became a provincial health officer ng Zamboanga del Sur. Yun ho, pati yung Sibugay ngayon. And ang mother ko din ho ay a nurse, na puriculture center nurse. Kaya po, nung maliit-liit pa ho ako, napapasama ko a few times, sumasakay sa kabayo, nandun ho ako sa likod ng kanyang sanitary inspector. Pag nag-i-inspect siya ng mga malayo-layong bayan o malayo-layong baryo sa Pagadian. And so, noon hong nag-aral na ho ako ng medisina and even went abroad and went to see other countries. And more so, dito sa nakaraang 30 years in the Philippines, very obvious ho, nasabi ko, bakit gumaganda na ang ating mga, some of our public buildings, gumaganda na ang ating mga hotels, gumaganda na ating airports, subalit bakit hanggang ngayon, sabi ko noon, ang ating mga ospital ay bulok pa rin. As a matter of fact, sa Kongreso, laging nami-mention nila na ang mga government hospitals daw ay parang Mona Lisa. They just lay there and they die there. And actually, it was not far from the truth. It's true that the national government, the Department of Health, had given much attention and probably so, dapat naman, sa public health. But in the process, nakaligtaan ho, na meron talaga nagkakasakit, regardless of what you do, regardless of how we improve public health, in the process, talaga hong meron magkakasakit. And for some reason or another, maybe because of lack of funds, to the extent that our hospitals, especially our government hospitals, talaga hong became dilapidated, and yun ang nangyari. The services became very, very bad. So in short, meron nandun ho tayo sa sitwasyon na yon several years ago. And what I say is, about 4 years or so ago, talaga pong nakaligtaan ang ating mga health facilities. Noon hong congressman si Dr. Firmano, napapag-usapan ho namin ito a number of times when I was director ng National Kidney and Transplant Institute. And ang akin hong nasasabi lagi is that government hospitals are for the people of the Philippines. National government hospitals as well as our LGU hospitals are for all Filipinos. Dapat hindi lamang sa mahihirap. Dapat para po sa ating lahat. So in short, kung ang ating ospital, lalo na yung ating siniservihan, ay isang ospital na ayaw mong doon ka ma-confine pag ikaw ay nagkasakit, then there must be something wrong with it. So in short, whether it is a government or a private hospital, dapat ho, ayos yon para sa lahat. Of course, ang ibig kong sabihin is the services must be the same. The facilities must be in terms of diagnostic and curative aspect. Dapat pareho lamang. Okay, siguro yung the so-called hotel aspect of the hospital, pwedeng mas maganda yung sa privado. But subalit, with what I see today, based on how we are supporting our hospitals, dapat hindi na dapat nating sabihin na privado o public hospital. Dapat pare-pareho lang. And I think what you are going to see and what you are seeing today is an affirmation of that concept na hindi naman kailangan o hindi naman dapat na laging bulok ang ating government hospital. And for that, I'd like really to thank Dr. Roberto Firmalo as well as Congressman Madrona for supporting the National Office of the Department of Health na ayusin po itong ating facilities dito po sa Romblon. Tatlo po ang ating what I call mandate in improving ating health program sa ating bansa. Ang primero po, first is dapat lahat ng mga Pilipinos, lalong-lalo na po yung mahihirap, especially the poor, must be protected from financial incapacity in getting an adequate health care. So, ibig sabihin ho noon, dapat, kung hindi niya kaya,
na bayaran ang panggagamot o kailangan niya panggagamot, dapat meron tayong proseso na magkaroon siya ng support. And that's the reason why umayag ho kaagad si President Aquino in 2010, 2011 na sabi ko natin, national government na po dapat ang mag-subsidize ng premium para kung makover lahat the poorest segment of our population. Yun yung tinatawag natin they're poor, the poorest of the poor. And yun is something like 20% of the population. So kung 100 million na ho tayo, and we are about 98 to 100 million people today, kung ang sabihin ho natin, the poorest of the poor is the lowest quintile, meaning yung pinakamababa ho ang 20%, you are talking right away of the 20 to 25 million Filipinos. Kaya po, in our first year, in 2011, yun hong 5.2 million families. Kasi isang pamilya po, ang average na anak is around 4. Sabihin na natin 4. Lalong-lalo na ho sa mahirap. Doon sa Mikaya, ang average is about 2.5 to 3. Ang mahihirap po, mga from 4 to 5 sa isang pamilya. Kaya, right away, binigyan ho kagad ng diin and sinuportahan ho ni President Aquino ang aming recommendation na ma-subsidize ng national government ang premium ng 5.2 million families. At dinoble pa ang premium from 100 to 200 pesos per month. So from 1,200 pesos to 2,400 pesos per month. At an amount of 12.5 billion pesos. That was in 2012. And then 2013, ganoon din po. Now, sinuwerte ho tayo dahil sa inilaban natin sa Kongreso. And I'd like to thank, I'm sure that Congressman Madrona supported us because naipasa ho natin two very landmark bills sa Kongreso. Napakahalaga ho ito sa ating reforma dito sa kalusugan. One is the so-called alcohol and tobacco tax or what we call yung sin tax. And ang pangalawa po, of course, yung naayos lang ngayon sa Supreme Court, yung ating hong reproductive and health and responsible parenthood bill. But the other thing is yung amendment po sa PhilHealth. So in short, ngayon po, starting ng January, at ito ang gusto ko lamang, itong mensahe ko siguro dapat ipalam, na starting nitong nakaraang January, for the whole year and thereafter, at least 14.7, so sabihin na ho natin 15 million Filipino families. Pamilya ho yun, 15 million or 14.7 million families. Or at least something like 45 to 50 million na mga kababayan po natin. Yun po ang pinakamahihirap at mahirap are now covered ng PhilHealth. At ang amount po na perang nilaad ng national government na pinropose ho ng Executive Department at inapprove ho ng Kongreso is 35 billion pesos. Ano hong ibig sabihin noon? So what is that 35 billion pesos all about? Ang ibig sabihin ho noon is that yung pong perang yun ay pupunta sa PhilHealth para pong suportahan ang healthcare ng ating tinatawag na sponsored program ng government. Ang ibig kong sabihin ng sponsored program ay yun hong mga pamilya na considered nating mahihirap. Sino ho yun? Kaya po, napakahalaga because sometime this year, probably by the middle or the later part of the year, magsisimula ho ng another resurvey para pong i-expand yung NHTS, yung National Household Targeting System ng DSWD. Kasi po, ang DSWD ang nakakaalam para kung isang body lamang, isang departamento lamang ang maka-evaluate together, of course, with the LGU, with the mayors, the governors, titignan po kung sino nga yung talagang tunay na mahirap. So in short, napakahalaga po yun, lalo na po sa mga mayor, sa ating mga membro na ating sangguniang panglalawigan, that yung pong survey na gagawin sometime this year is napakahalaga
para pong maging maayos pa natin ng husto, yun talaga pong mahihirap na hanggang ngayon ay hindi na sasama sa listahan ng ating NHTS, National Household Targeting System. Yun po ang napakahalaga ngayon for 2014. And the reason for that is, totoo po, hanggang ngayon, ang dami pa rin pong hindi nakakaalam na mga mahihirap na sila po ay actually pwede na or covered na ng PhilHealth. At ang ibig pang sabihin po, if you are covered by PhilHealth, meaning pag nagkasakit sila at pumasok sa ospital, no balance billing. Anong ibig kong sabihin noon? Ibig sabihin, ang PhilHealth babayaran ang ospital, whether it is a provincial or a district hospital, ng case rates. Ang ibig sabihin noon, meron ng Pacquiao system yun. Sa isang klaseng sakit, like say, karoon ka ng hysterectomy, o nagkaroon ka ng dengue, o nagtae, ang bayad po noon, fixed na ibibigay po sa ospital. So, doon ho sa rate na yon, kasama na rin ho ang bayad sa doktor. Maliit man lang subalit meron na pong pundo ngayon ang ating mga provinces kung ang pasyente po ay magkakasakit at mangangailangan ng hospitalization. So in short, ang hospital ngayon ng gobyerno, tatlo na po ang sources ng funds. Galing po sa national government, yung subsidy, hindi pa rin ho yun mawawala. Direct from yung tinawag national government, from the budget. Yun po ang aming mga ginagawa ngayon. Second, through PhilHealth. And third naman, sa local government, galing sa kanila pong IRA at saka taxes nila. So yung tatlong yon ngayon are the sources ng ating funds for healthcare. Kaya po napakahalaga na maintindihan ho natin ito dahil ang ospital ngayon, if it is run well, both administratively, napakalaki po ang opportunity ng hospital to become either self-sufficient or certainly ma-improve lahat ng kanilang facilities. Hindi ko sinasabi na hindi na mawawala o mawawala na ang subsidy ng national government. As a matter of fact, napakalaki nga ang nilalagay ng national government to improve, para to jumpstart yung pag-ayos ng ating mga health facilities. And at the same time, napakalaki din po ang ating pondo na ilalagay sa preventive care. As a matter of fact, ang Philippines po ngayon, in essence, para na ho din tayong comparatively speaking with preventive care sa ibang bansa. Dahil po, lahat ng mga bata ngayon, in addition to the usual immunization or vaccination na binibigay natin, katulad ho ng measles, ng polio, ng DPT, ngayon po, dinadagdagan pa natin. Meron na ho ngayong vaccination na ibibigay ho natin sa ating mga bata at senior citizen. By the way, ito sa senior citizen for pneumonia vaccine. Sisimulan ho natin ito siguro within the next few months. In short, pneumonia for children and for senior citizens. Second ho, also rotavirus. We are among the first or among the very few countries in Asia na magbibigay po ng rotavirus immunization sa ating lahat ng mga bata, targeting po yung what we call the children of the poor. Yun pong 14 or 15 million Filipino families. So po, yun ang mga ginagawa ng ating government today. And so therefore, siguro within the next, this is the coming years, mag-iiba na po ang ating pagtingin ng ating mga kababayan sa health system natin. Marami po tayong mga reformang ginagawa ngayon. Katulad po, for those in the formal sector, tinitingnan din po natin paano natin maitaas ang support value ng PhilHealth sa mga sakit na tinatawag ko natin catastrophic diseases. Ibig sabihin yun mga sakit na talaga nakakabutas ng bulsa dahil they're expensive. And we're talking of yung complicated cases ng heart
yung mga pasyenteng nangangailangan ng bypass, mga pasyenteng nangangailangan ng transplant, mga cancer patients nangangailangan ng chemotherapy. So ang kombinasyon ng ginagawa natin ngayon is combination of preventive care as well as curative care and eventually even sa rehabilitative care. Meron din ho tayong mga programa ngayon na ilulunsad para pong ma-reduce natin yung ating tinatawag na NCDs. Ano ho yun? Non-communicable diseases. Ito po ang mga sakit ng ating mga kababayan sa puso, sa cancer, sa hypertension at sa diabetes. Yun po, meron tayong programa ngayon na primary care na tinatawag ho nating yung mga pamilya, even the very poor, na dapat maaga pa ma-diagnose na kung meron silang hypertension and diabetes para ho yung komplikasyon ay hindi na matamo nila and ang gastos at mapababa pa. So in short, ito po lamang in a very short story ang ating programa dito sa ating kalusugang pangkalahatan. And siguro babalikan ko po that it is really nasa inyo. It is among your work that we expect so much para po mabigyan talaga ng tulong what we call the poor Filipino. Para ho yung tinatawag natin magkaroon ho tayo ng inclusive growth. Kasi po naman kung ano mang sinasabi nila na kabutihan na nangyayari sa ating ekonomiya, kung hindi ho naman nakakarating yun sa mahihirap. And dito po sa health ay isa pong part ng a major strategy in poverty reduction. Kaya po, as I close ito po, gusto ko lang ipaalam sa inyo na lahat po tayo sana ay dapat magkaroon ng napakamainit na pagnanasa sa kalasugan ng buong Pilipino. Okay? Yan. Ano na naman yung mainit na pagnanasa para sa kalusugan. Yan po si Secretary Ona ng Department of Health. So napakaraming programang pangkalusugan po ang patuloy na isinusulong po ng ating national government. Itong mga pagbibigay ng subsidiya sa mga programang pangkalusugan. Kaya sa mga health facilities, yung pagkakaloob ng mga makabagong kagamitan sa hospital. And of course, yung kasamang gari, yung PhilHealth. Yan ang na sponsored by the DOH at ibinibigay sa mga tinatawag nating mga indigent, yung mga considered mahihirap talaga, hindi yung mga naghihirap-hirapan lang. Yung pagtingin mo sa bahay, barong-barong, pagpasok mo, aircon, may rep, may rep, may TV, flat screen, LED. Yan. Ayan yun, mga nagpapanggap na mahirap. Parang nasa squatter lang. Nabanggit ko yan kasi itong DSWD, sabi nga ni Secretary Ona, ngayong taon na ito ay magsasagawa ng National Housing Targeting System. Yung magbabahay-bahay na naman sila para alamin talaga kung sino-sino talaga yung mga talagang totoong mahihirap para mabigyan itong programa. May ako dyan, experience ako dyan. Kunting kwento lang Sige. Noong una, nung mga nagbahay-bahay itong mga taga DSWD, tinitingnan yung loob ng bahay mo. Yung ilan nating mga kababayan, ayaw nilang masabing sila sabihin na natin, nagkukunwari pa na hindi mahirap. Pero sa totoo lang, meron talaga. Sa totoo lang, bato-bato nga sa langit, ang tamaan ay sana tama talaga. Talagang sabi nga niya, hindi naman kami, bakit? Kaya naman naming pakainin yung aming yung aming pamilya. Mga ganong komento ba ng ilan sa ating mga kababayan na ayaw humarap sa katotohanan. Talagang naghihirap. No pride pa tinutulungan na nga Hindi naman ibig sabihin ibababa pa yung
ano mo, antas mo dahil doon sa tulong ng gobyerno. Para din po sa kabutihan natin yon. So ngayon, nung ito na, pagkatapos ng National Housing Targeting System dati na ginawa ng DSWD, ha? Ito para po ito sa kapakanan ng ating mga tagapakinig. Yan. Makinig pong mabuti. Nung mga taon, nung panahon ng dating administrasyon, wag na nating banggitin kung anong administrasyon yon. So, nagsagawa ng survey para malaman kung sino-sino yung mga totoong mahihirap na talaga para mailagay sa listahan ng DSWD para nga doon sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program. So ngayon, anong nangyari? Maraming mga hindi na isama dahil ayaw nilang magpa-interview. Ayaw nilang sabing sila'y mahirap. Ayaw nilang, gano'n. May tinatanong, ano bang kinakain mo? Ano bang commercial o NFA? O kaya ano ba ang gaano ba kalaki kinikita mo sa isang buwan? Oh, yan. Ayan. Doon pa lang sa tanong na anong kinakain mo, ayaw na nilang sabihin, ay commercial. Hindi sabihin mo, kamuting kahoy. Yan, mabuti pa. Yun. Yun nga, at yun, maliban pa dyan, napakarami pong programa, kagaya nito, magkakaroon ng vaccination, yung pneumonia vaccination para sa mga bata at yung mga senior citizen, meron na yan. Meron. So, itutuloy-tuloy lang. Yung pneumococcal, alam ko yun. So, itutuloy-tuloy yan at yun nga, talagang pinaglaanan ng pondo ng DOH ang mga programang yan para sa kalusugan ng ating mga mamamayan. Opo. At alam mo kasamang Dennis, ayan, tinutulungan tayo ng gobyerno. Pero ang mas higit importante, itulungan natin yung ating sarili. Huwag po tayong umasa. At nang sa ganun, malawak pa yung matutulungan ng ating gobyerno kung tayo rin lang naman tumutulong sa ating sarili, hindi natin dadanasin yung hirap. Yan ang isang bagay na gusto kong iparating sa atin. Wala kasing mahirap Kaya sabi nga ng ating butihing Vice Governor nung siya ay nag-speech doon sa mga schools na kanyang yung guest siya doon, speaker, sabi niya hindi masamang isilang na ikaw ay mahirap. Ang masama doon kung ikaw ay mamatay na mahirap. Ayun. Ayun nga, siguro wag din natin sasisihin yung mga magulang natin. Pinanganak kasi kaming mahirap. Yung mga magulang ko mahirap. Hindi dahilan yun. Bakit din pa? Pwede ka naman magsumikaw. Yan. So, napakahabang oras po ang aming inilaan sa inyo. Parang kulang na kulang pa rin, ano? Todo overtime na. At ako nang bahala dito sa station manager. Sir, pasensya lang. So, huwag na akong idamay dyan, ako nang bahala dito. Huwag kamay na ako Mahirap na. Siyempre, ako'y nagpapasalamat sa iyo, kasamang Gary, dahil ako'y sinamahan mo na namang muli dito po sa isang edisyon ng ating programang PIA Mimarupa Hour. So, parting words, kasamang Gary? Ako'y nagpapasalamat din sapagkat ako'y pinagkakatiwalaan mo rin na rin maging kasama dito sa himpilang ito na kung saan ay nakapagbibigay ng magandang payo at saka informasyon sa ating mga kababayan. Kaya sa lahat, hanggang sa muli po, ito po ang inyong kaibigan, Kabalitaktakan tuwing Sabado. Ang masasabi ko lamang po ay magsumikap tayong lahat at para po sa kagalingan ng ating lalawigan. Okay, very well said, kasamang Gary. And of course, magkarinigan po ulit tayo sa Sabado sa susunod na linggo dito po sa himpilang Cool FM. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa ating lahat ng mga tagapakinig, lalo na yung mga rumblumanon at maging sa ating mga listeners dyan sa ibang lalawigan. Ito po, si Dennis Manso ang inyong naging kabalitaan at naging tagapagatid ng tama at napapanahong informasyon. Siyempre, sa PIA Mimarupa Hour nyo lamang po yan mapapakinggan. Maraming salamat po. Sumainyo ang isang oras na ugnayan at balitaan ng Mimaropa Hour. Salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli, Mimaropa Hour!